Magandang araw. Ako nga pala si Socially Awkward VA and I've been working as a virtual assistant for almost 3 years now. And today gusto kong ituro sa inyo kung paano ako nakakuha ng client within 30 days nung time na nag apply ako for work from home jobs. And huwag kayong mag-alala, wala akong ibebenta sa inyo at ginawa ko tong video na to para makatulong sa mga taong nawawalan na ng pag-asa makahanap ng work from home jobs. And I'm doing this because I believe there's enough pie for everyone. Sundin mo lang yung sasabihin ko sa video na to and I believe makakahanap ka ng work from home job. Basta maging consistent ka lang. So explain ko muna kung ano yung nag-push sa akin para mag-apply for work from home jobs. So dati nagtatrabaho ako yung first and second job ko is nagtatrabaho ako sa call center. And then yung third job ko is lumipat ako sa isang VA company na on-site. So dito sa city namin, meron ditong VA company which is wala silang in-offer na work from home, on-site yung in-offer nila na um, role, which at that time okay naman na sa akin. So nag-apply ako dun sa company na yun and yung plano ko lang talaga is tumagal dun ng 6 months para magkaroon na ako ng VA experience. Tapos ang plano ko sana is lilipat na agad ako or magsisimula na ako mag-apply sa mga work from home jobs. Pero hindi ko namalayan, medyo nagandahan ako sa environment dun sa company na yun which is hindi naman toxic and at the same time yung client ko kasi is mababait sila. So, hindi ko namalayan tumagal ako ng 2 years dun sa local VA company na yun. And after 2 years, yung nag-push talaga sa akin para mag-apply na for work from home jobs is nung time na na-stroke yung mother ko. So, yung na-stroke kasi yung mother ko, walang-wala talaga kaming pera and yung sinesweldo ko sa VA company na pinagtatrabahuan ko is 24,000 a month lang, which is hindi gano'n kalaki yan. And kulang talaga especially if tumutulong ka pa sa parents mo. And ayun, yung na-stroke yung mother ko, dun ko na-realize na 'pag wala ka talagang pera is mamamatay ka na lang dito sa Pilipinas dahil yung healthcare system natin is hindi naman siya gano'n kagandahan. So, nung na-stroke yung mother ko, sobrang nalungkot and, and very depressing time yon para sa akin kasi nakikita ko yung mother ko and hindi niya na magawa yung mga bagay na nagagawa niya dati nung wala pa siyang sakit or wala pa siyang stroke. And ayun, masakit masakit sa akin at masakit sa puso ko 'pag nakikita ko yung mother ko na yung mga bagay na ginagawa niya dati is hindi niya na magawa ngayon kahit gusto niya. And hanggang ngayon gano'n ang situation niya, eh, pero much better na since much better na rin since name-maintain naman yung maintenance niya and luckily ngayong mga panahon wala na kaming problema with maintenance ng mother ko since dalawa kami ng sister ko yung tumutulong and then earning decent naman na kami ngayon. So yung sister ko is earning 40,000 a month and for me I'm earning 60,000 a month. So hindi na din kami ganong namomroblema when it comes to maintenance ng mother ko. So ayun yung nag-push sa'kin para mag-apply sa mga work from home jobs. So yun talaga yung heartbreak ko na nakita ko yung mother ko na stroke and 'di niya na magawa yung mga bagay na gusto niyang gawin dahil yung katawan niya is hindi na same dati nung normal pa siya. Like yung kamay niya kasi yung kabilang or yung half part ng body niya is nag-numb, so hindi niya na nagagalaw yung kamay niya. So very, very hurtful sa akin na makita siya na gano'n. And ayun, balik tayo dun sa kuwento. Bale ayun nga yung nag-push sa'kin para mag-apply sa mga work from home jobs kasi yung mga work from home jobs is,
alam naman natin na you work with international clients or foreign clients. So, mas mataas yung sweldohin mo compared kung magtatrabaho ka ng corporate job dito sa Pilipinas or sa isang local company lang dito. And also, merong mga pros and cons yung pagtatrabaho as VA or pagiging independent contractor or ayun, freelancer. Pero ayun, for me, sa time na nag-a-apply ako, mas nakikita ko yung benefits ng working from home instead of working a corporate job, especially yung salary difference sila. And ayun, habang nagtatrabaho ko sa VA company is at the same time pagkatapos kong umuwi from work is nagsasubmit ako ng mga applications sa iba't ibang mga website. So, nagsasubmit ako sa onlinejobs.ph, sa LinkedIn, and sa Indeed. Pero yung pinag-focusan ko talaga na website is yung onlinejobs.ph. And doon talaga ako consistent na araw-araw nag-a-apply ako. So, sa OLJ or sa onlinejobs.ph, nung time na nag-a-apply ako is meron na silang point system doon sa onlinejobs.ph. Yung parang katulad sa Upwork. 'Di ba sa Upwork meron kang connects tapos sa mga job postings or sa mga job listings pwede kang mag-bid kung ilang connects yung gusto mong i-bid for a certain job listing. So, ganun din yung system with onlinejobs.ph ngayon. Ito yung time na nag-a-apply ako back in 2025. And ayun, baka ginagaya nila yung system ng Upwork na pwede kang bumili ng connects. Pero di ko lang alam sa onlinejobs.ph kung pwede kang bumili ng points. Pero nung time na nag-a-apply ako, everyday meron silang binibigay na 60 points everyday. So, ito yung ginawa ko para makakuha ako ng work from home job in less than 30 days. So, pwede mong gawin itong ginawa ko or pwede ka rin maghanap ng ibang mga website na pwede mong mapag-applyan. Pero ang rule ko talaga pag nag-a-apply ko or gusto mong makahanap ng work from home job as soon as possible is at least a minimum of at least 60 job applications dapat yung masubmit mo sa isang araw. Kahit anong website yan. So, pumili ka lang ng website kung saan pwede ka mag-submit ng 60 applications sa isang araw or a combination of website pwede siya. So, sa akin, ito yung ginawa ko. Sa onlinejobs.ph, merong 60 points sa araw-araw na pinipigay. So, yung 60 points na yun is ginagamit ko siya for one job posting, 1.10 yung ginagamit ko. So, sa isang araw, ang mangyayari is magkakaroon ako ng 60 job submissions. Kasi meron akong 60 points sa isang araw. Then, sa isang job posting, 1 point yung gagamitin ko. So, bago ko maubos yung 60 points is makaka-60 submissions din ako. So, ayun yung ginawa ko araw-araw. Naalala ko pa nung nagsimula ako mag-apply sa mga work from home job is July 1, 2025. And then from that day, bali consistent ako sa onlinejobs.ph. Yung 60 points ko araw-araw, inuubos ko talaga yun. And 1 point lang yung ginagamit ko for every job posting. So, meron akong 60 submissions isang araw pa lang dun sa onlinejobs.ph. And then, nagsasubmit pa ako ng application sa LinkedIn and Indeed at the same time. So, I would say, maabot ako ng around 100 applications sa isang araw. Kali nag-all in talaga ako. And, ang ginagawa ko pa noon at the same time is meron akong spreadsheet. Tapos sa spreadsheet na yon, nililista ko doon lahat ng link na pinag-a-applyan ko. So, nilalagay ko doon yung link ng mga job na pinag-applyan ko. And then, nilalagay ko doon kung ano yung ginagamit ko na subject title sa mga application. Tapos, ano yung ginamit ko na cover letter.
So, meron akong sets of subject title and cover letter. So, ang rule ko dito is dapat meron kang 3 sets of subject title na gagamitin mo for applications. Tapos 3 sets of cover letters na gagamitin mo din for applications mo. So, for every job posting, itatrack mo yun sa spreadsheet, ilalagay mo yung link. Tapos, ilalagay mo doon anong subject title na ginamit mo for this application. Then ano yung cover letter. Then, itatrack mo lahat doon. Titignan mo kung ano yung mga subject title na mas madami yung nagre-respond sa'yo ng mga client or employer. And then, ano din ang mga cover letter na madami ding nagre-response or nagre-respond sa'yo kung ano yung madaming response. And then, pag nalaman mo or nakakita ka ng pattern na sa subject title or cover letter na to, mas marami akong response na nakukuha. So, malalaman mo na ayun yung gumagana na subject title and cover letter. Kaya ayun dapat yung gamitin mo sa karamihan ng mga submissions mo or applications mo. Kasi kung wala kang data, hindi mo alam kung ano yung gumagana at ano yung hindi gumagana. So, dapat mong gawin yun para malaman mo kung ano yung subject title and cover letter na dapat mong gamitin often. And i-track mo sa spreadsheet lahat ng job listings na in-applyan mo. Yung mga subject title na ginamit mo for each. Dapat meron kang 3 sets And then, ang cover letter na ginamit mo for each. Dapat meron ka ding 3 sets ng cover letter. So, sa 3 sets ng subject title, for every application, pipili ka lang doon kung ano yung gusto mong gamitin. Bali, i-ano mo lang siya. Siguro, babaguhin mo lang ng onte. Depende kung ano yung requirements ng posting. Pero, ayun yung idea na meron ka dapat 3 sets ng subject title and 3 sets ng cover letter na pagsasalit-salitan mong gamitin. And tignan mo kung ano yung gumagana. And ayun lang, basta magkaroon ka lang ng minimum of 60 job applications sa isang araw. Gawin mo lang yon and hindi mo na kailangan maghintay ng perfect timing. Simulan mo na to ngayong araw dahil ngayong araw yung perfect timing. And karamihan naman talaga ng mga tao na gusto mag-work from home or gusto maging VA is hindi naman skills yung problema nila eh. Yung karamihan self-doubt yung problema nila na onti lang yung applications na sinasubmit nila sa isang araw tapos madali silang mawala ng pag-asa na baka hindi talaga para sa kanila yan. So, ang rule ko lang is ganito lang gawin mo. Mag-apply ka sa onlinejobs.ph or kahit anong website. Pwedeng iba't ibang website. Minimum of 60 applications per day. Pero as long as kaya mo pa or kung gusto mo mas mapabilis yung pagkuha mo ng job or ng client is dapat mas damihan mo pa siya. I would recommend minimum of 100 kung gusto mo talaga mag-all in. I-track mo sa spreadsheet lahat tapos i-repeat mo lang to araw-araw hanggang sa makakuha ka ng client. So, simple lang to. Simple lang pero hindi madali. Ang mahirap dito is yung consistency dahil marami kang mga interviews pa na dadaanan pero hindi mo makukuha yung trabaho. Marami kang response na makukuha pero hindi mo makukuha yung trabaho. And marami kang applications na isasubmit na hindi ka magkakaroon ng response. Pero ang kailangan is kahit nag-fail ka sa interview or hindi ginost ka ng mga interviewer or ng clients, ang importante dito is consistency. So, dapat tuloy-tuloy ka lang. Apply a minimum of 60. Recommended ko 100. I-track mo sa spreadsheet araw-araw tapos ulitin mo lang everyday. Ayun lang. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa pakikinig and ako nga pala ulit si Socially Awkward VA. Peace out.